ang sabi ay ito'y nagdadala ng panganib sa seguridad ng ating bansa. Sabi ho sa budget hearing, Lunes ito, tinanong daw ni Gordon si laging puyat, Secretary Bernardo Romulo Puyat. Saan kaya napupuyat ito? Ha? Si Pialago, pupuyat din ba yan? Sabi ni Gordon, reviewin ninyo, ripasuhin ninyo yung policy na yan, allowing in as retirees Chinese who are 35, which he said is soldier's age. Sundalo nga ilang taon dito nagre-retire sa atin. Ang retirement, edi base mo sa batas natin kung ano yung edad ng retirement dito, di ba? Kung ano yung retirement age, pwede mong, ito hindi, binabaan mo Ano intention yan? Una, itong mga walang ya dito sa gobyerno, pera. At wala nang, walang pinakukundanganan. Kung yan ay magsisilbing panganib sa seguridad ng ating bansa at ng mamamayan. Hindi mo alam kung mga sundalo nga yan di ba? Nagpapanggap lang Yan daw mga inchik. Sabi ni Gordon, pinipili ang Pilipinas para sa pinipili ang Pilipinas dahil pwede silang maglabas-pasok ng walang visa. At pag may retirement visa sila, pwede silang magkaroon ng multiple visa. That is dangerous. Kahit wala pa ito, yun lang visa upon arrival, dangerous yun. Isipin mo, nakapasok dito, mas malaki pang sa populasyon ng Quezon City. Ganong karaming inchik. Di ba, mahigit 4 na milyon ang sinasabi na pinapasok pong inchik dito. Ito ay sinabi ni Gordon bilang tugon dun sa sagot ni Bienvenido Chay. Ito yung General Manager ng Philippine Retirement Authority na nagsabing ito daw polisiya ngayon ng PRA pinapayagan ang pagpasok ng mga retirees na 35 anyos pataas with at least $50,000, about 2.5 million cash on hand. Basta may pera ka. Pag nakapasok na, mababawi na nila yan. Kasi, konektado yan May nag-recruit na sa kanila ron. Liga, punta ka rito, Pilipinas. May visa ka. May pera. Yan pocket money mo. Pakikita mo. May 50,000 ka. Kami na bahala dyan. Kami na magbabayad dyan. Ganyan din naman sa pastillas Merong handler yan May nagbabayad para dyan sa mga dumarating na yan. Yun yung inihahatag sa mga taga-immigration. Hindi naman yung mga taong yun mismo may dalang pera Pagpasok dito, visa upon arrival. Merong umahawak sa kanila. Yung mga nagpapatakbo ng mga pogo. Mga kaibigan. Tapos yun ang magbibigay ng suhol, ng gaila sa mga taga-immigration. Mga kaibigan. Nagtataka si Senador Binay
kung itong PRA ay merong sapat na pondo na mag-monitor para malaman nila kung itong mga foreign retirees na ito ay matitiyak nila na hindi nila inaagaw ang trabaho sa mga Pilipino. Siyempre, pag marami ng, di ba nanganganak yung pogo, una? Ano kasunod? Sangkaterbang restaurant exclusively para sa mga inchik. Kasi ang mga empleyado, puro inchik din. Mga nagtatrabaho, puro inchik din. Palaki ng palaki yan, mga anak pa ng ibang klaseng negosyo yan. Tapos ang magtatrabaho na naman doon, inchik na naman. Wala nang katapusan yan. Mga kaibigan. Ito ngayon. Alam nyo, dahil sa ang malungkot dito sa atin ngayon, parang tahasan na tinatalikuran na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang sinumpaang tungkulin na ipagtatanggol nila ang ating bansa. Ito'y isa ng tahasang pagtalikod. Bakit? Ang issue dito is national security. Sino ba ang in charge sa national security natin? Bukod sa Armed Forces of the Philippines, siyempre, kasama rin, maging tayong mamamayan Hindi man tayo nagtatrabaho sa gobyerno, tungkulin natin yun, pangalagaan natin ang seguridad at kaligtasan ng ating sariling bansa. Hindi ba? Ang kaibahan lang, sila may sinumpaang tungkulin na hindi sila dapat tumalikod dahil doon sila binabayaran ng sweldo galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Doon sila pinag-aral sa Philippine Military Academy ng gobyerno na ang perang ginagamit ay galing sa buwis ng sambayanang Pilipino. Mga kaibigan, pero tayong mga mamamayan, kaya natin ito sinasabi sapagkat hindi lang ako, hindi lang sundalo ang merong tungkulin na bantayan o matyagan, ipagmalasakit ang kaligtasan at seguridad ng ating bansa laban sa kanino man dayuhan. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin basta-basta matanggap yung ginagawa na yan. Mga kaibigan, itong nangyayari, hindi natin basta matanggap nang wala tayong gagawin, nang hindi tayo magsasalita. Ngayon, ako, papaalalahanan natin itong mga military official na talagang parang bulag na. Wala nang pakiramdam. Wala nang nararamdaman. Manhid na ang mga muka at buong katawan. Hindi na sila nababahala. At walang maniniwala na walang katumbas yan o kapalit yan para itaya nila ang kahihiyan nila at ng kanilang buong angkan. Bakit to? Pinapaalalahanan natin. Kayong mga anak, kayong mga apo, at magiging anak pa ng inyong mga anak.
dadating ang araw. Tutuusin kayo. Ha? Tutuusin kayo. Kayo ba, ito tinatanong ko sa mga anak ng mga sundalo, ng mga militar. Paano kung dumating ang sandali? Nangyari na, nawala na, huli na ang lahat. Sisisihin ng taong bayan, tatay mo walang ginawa. Ha? Hindi nila ginampanan ang kanilang tungkulin. Di ba? Maaatin ba ng mga anak yan? Oh, mga kaibigan, ano nangyari? Bakit nagkaganito ang Pilipinas? Pagdating ng araw, yan ang tatanong. Bakit nagkaganito? Yung tatay niya Di ba? Pinag-aral sa Philippine Military Academy ng Bansang Pilipinas. Hanggang sa sila'y mapasok sa serbisyo, nagretiro, nabigyan pa ng pwesto, taong bayan pa rin ang bumubuhay sa inyo. Pagkatapos lahat ng kanilang pananagutan sa tungkulin na kanilang tinanggap, kung saan sila binabayaran ng sweldo, galing sa dugo at pawis ng sambayanang Pilipino, na ang marami dyan mahihirap. Dyan ang galing ang pinapag-aral, pinasweldo sa kanila. Mga kaibigan, pagkatapos yan lang pala ang gagawin. Mga kaibigan, dadating ang oras na yan. Kaya kayo, na mga anak ng mga nasa serbisyo sa military, hanggang maaga, sabihan ninyo mga magulang nyo, pumapayag kayo. Ikaw, sabihin mo sa tatay mo, tanungin mo, bakit kayo pumapayag na inilalagay sa panganib ang aming mga kinabukasan? Akala nyo ba, hindi kayo pagbabayarin dyan? Oras na masakop tayo ng inchik, wala na lahat yan. Pati kinita ninyo. Kasama kayo. Kasama kayo sa mga lulupigin ng mga dayuhang inchik na yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Yung sinasabi natin, halimbawa, dumating na yung panahon na kinatatakutan natin lahat. Wala na, sila na mabubuhay dito sa Pilipinas. Tayo na yung second class citizen. Baka hindi lang second class ang gawin natin sa atin Nakita ninyo yung ginagawa sa Hong Kong? Kanila na yan Kadugunan nila yan. Sa Taiwan. Hindi ba? Na hindi pa nila nagagawa sa Taiwan. Pero kasi ang Taiwan, hindi mapayag. Sa Hong Kong, kahit anong gawin ng mga tao, wala na silang choice kundi lumayas na lang. Habang nakikipaglaban hanggang gusto pa nilang, kaya pa nila lumaban, pero darating ang oras. Ang pamimilian nila, umalis ka rito, o kakasuhan ka, dadaling ka sa China. Kung ano yung batas doon sa China, yun ang i-enforce nila. Ngayon, pag dumating na yan dito, ngayon pa lang, ramdam mo na Ramdam na nating lahat. Ang mga panggigipit, unti-unti, sinasanay na tayo. Na wala ka ng lahat ng, ultimo nga magsaya ka ngayon Wala na
Dinadahilan na lang pandemic eh. Pero sa totoo, cover na lang yan. Mga kaibigan. Nandito na sila eh. Ano pa gagawin mo? Dadating yung oras, pag wala na silang lahat sa pwesto, at pinapananagot na sila, ano sasabihin lang ni Presidente Duterte, Presidente Digong nyo? Isa lang sasabihin yan eh. Bakit? Hindi naman ako yung military, ako yung commander-in-chief. O ba't di nila ginampanan yung trabaho nila? O, doon na kayo magtuturuan sa kasalanang ginawa nyo laban sa bansang Pilipinas. Dahil tumalikod kayo eh. Pumayag kayo eh. Hindi ba ang mandato ng Armed Forces of the Philippines eh, sumunod lamang sa legal na utos? Sipin mo pati tower ng communications tower ng mga inchik, nilagay nyo sa kampo. Dahil lang sa paghahangad ng ilang tao, ng namumuno sa AFP, sa DND, gustong kumandidatong mga senador, para humaba ang swerte nila. Ang pondo, galing sa inchik, mga Manchurian candidate, mga kaibigan. Ano kapalit? Ikompormiso ang interes at kapakanan ng sariling bansa nila. Hayop naman ang natutunan natin dyan sa PMA. Baliwala na lahat. Mga kaibigan. Di ba? Pati yung isinuko na yung karapatang, kita mo mga Indonesian, pinalulubog yung mga barko nila. Pag naligaw sila sa teritoryo ng Indonesia, palulubugin yung mga sasakyan nila. Pinalulubog eh. Mga kaibigan eh. Sa Malaysia, inuhuli sila eh. Alam ba ninyo kasaysayan ng Indonesia? Di ba ang daming inchik na pinatay dyan? Mga kaibigan, panahon ni Sukarno. Pinagpapatay ang mga yan. Yan ang mahirap. Magtuturuan na lang sila. Ano mukha na ihaharap nung mga anak ng mga military? Makapagyayabang pa ba sila? Maipagmamalaki pa ba nila na ang tatay ko once upon a time, sa panahon ng administrasyong Duterte, naging military general. Dati kagalang-galang yan eh, yung mga general. Ngayon parang, minsan tingin ko private eh. Utak private. Yung kalidad, at saka kung kumilos, wala na eh. Wala na po. Baka sakali, yung mga anak, kaya natin tinatawagan, baka sakaling sila ang makapigil sa kanilang mga magulang, sa kanilang asawa, pati mga asawa ng mga general. Bagay, pag naging asawa, kadalasan naman eh. Hindi naman lahat. Kasi meron akong mga kilala na asawa ng matataas na general. Lalo na yung isang bago nating kakilala. Mga kaibigan, di kayo maniniwala kung gaano kababa ang loob. Hindi ka panipaniwala dahil alam niyo naman tayo, marami tayong nakikilala. Ang mga asawa, akala mo kung sino. Di ba? Paano? Nakikinabang din sa mga kontrata sa military. Mga asa-asawa. Ito sinasabi ko sa inyo, hindi. Kahit general ang asawa, nagbabanat ng buto. Nagbubuhat. Yung hindi ko kayang buhatin, nabubuhat eh.
Lahat ng trabaho, pagkakakitaan na legal, ginagawa. Mga kaibigan. Oh. Dapat itong mga anak, kasi dadating ang araw, maging kayo ay magiging biktima sa kasalanang ginawa ng inyong mga magulang na ngayon hindi nyo nararamdaman dahil masarap ang buhay ninyo ngayon. Ma-impluwensya kayo ngayon. Hindi pa yun. Kasi sabi ko nga, hindi naman mga bubuhay kayo ng 100 taon eh. Yung mga nakapwesto na yan, hindi kayo mabubuhay ng 100 taon. At darating yun, mabilis na darating yan. Yung pananakop na gagawin sa atin ng China. Yung pag-abusong gagawin sa atin. Paglupig na gagawin sa atin. Pagsisisihan niya sa bandang uli. Kaya hindi nyo na maipagmamalaki magulang nyo. Kung may magulang kayong general, colonel, wala na yan. Director ng security agency, National Security Advice, wala na yan. Baka pagdating ng araw, pati kayo, isumpa nyo rin ang sarili ninyong magulang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Ka-Percy Lapid, pumapana. Lapid Fire! Ito pa ho, sabi ni Gordon pero ang ano ko, huwag nyo nang patagalin. Kayong mga senador. Gumawa kayo ng tunay na paninindigan. Ano ba paninindigan nyo? Ba't di kayo maghain ng resolution? I-denounce. Ang ginagawang ito ng gobyerno, ng kasalukuyang administration. At ipabawi ninyo lahat. Yung PRA, isama nyo sa resolution. Natanggalin yan. Ipabawi ninyo, ipabasura ninyo. Yung visa upon arrival, hindi naman mga batas yan eh. Sila lang ang gumawa niyan eh. Kayo mambabatas, di kayo naiinsulto. Di ba? Huwag na natin asahan yung ilan dyan. Siguradong hindi. Pero kayo. Ikaw, Senator Gordon, hanggang dyan lang ba yan? Ano yan, pautay-utay? Araw-araw may nangyayari. Araw-araw, pumapasok ang mga inchik dito. Parami ng parami. Nakukuha ba sa daldalan yan? Nang wala kayong gagawing paninindigan? Tama na yung mga, alam nyo na yan eh. Ayan lumabas na, alam nyo na eh. Ano gagawin nyo? Matagal nyong iniimbestigahan. Ito si Risa Ortiveros, yung visa upon arrival. Ba't wala kang paninindigan? Wala kayong kolektibong paninindigan. Wala kayo. Hindi madadaan sa ganyan yan. Maganda sinasabi nyo, pero wala naman kayong lakas ng loob na itaya, na tumaya, para sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Puro daldal lang kayo. Hindi kayo tumataya, kaya hindi kayo nirirespeto ni Presidente Digong nyo. Wala respeto sa inyo. Di ba? Binabastos kayo. Hindi kayo makaporma. Bakit? Wala, hindi kayo marunong tumaya eh.
Hindi kayo makataya para sa bansang mamamayan. Puro pambobola ginagawa nyo pag eleksyon. Yan, para magmukhang may ginagawa kayo, investigasyon. Matatapos ba yan? Mababawasan ba inchik dito sa ganyang-ganyang investigasyon? Gumawa kayo ng paninindigan ninyo para alam ng taong bayan na merong nagmamalasakit sa kanila. Eh kung question and answer lang yan eh, wala yan. Oh. Sabi niya, I don't have a problem with Korea. Of course. Ang problema lang naman natin sa Korea, sa mga Koreanong nagpapasukan dito, makukulit. Yung walang mga modo. Eh inchik, mas masahol yan eh. At saka yung mga inchik, talagang ang gusto niyan dito. Diba? Sakupin tayo. Yung Korea, walang ganon na motibo. Yung mga inchik, sabi ni Gordon, but we have a problem with our neighbor China. And 35 years old is soldier's age. Oh. Bakit tayo hindi magkakaroon ng problema? Eh na-compromise na ang national security natin. Kaligtasan ng mamamayan. Eh, inirigalo nyo sa inchik. Di ba? Mga kaibigan. Sabi naman itong isang senador, tungkol sa inilabas na data nitong Philippine Retarded Authority, as about 6,700 illegal Chinese workers were arrested last year by the Department of Labor. Oh, pinauwi lang naman eh. Wala mang, most of them came here with the intention of becoming tourists in the country, and then afterward, they'll be working illegally. Yun na nga nangyari, di ba? Ang mga iba pa palang retirees dito sa bansa, meron daw 6,100 Indians. Ito naman mga Indian, wala naman itong intensyon na sakupin din tayo. Amoy kambing lang itong mga to, tsaka 5-6 ito. Mga kaibigan, di ba? Kaya tawag dyan sa immigration, pag magpapalusot sila, may darating tayong kambing. Ibig sabihin ng Bombay. May ilulusot silang Bombay. Kasi yung Bombay, ano rin yan eh, restricted nationality yan. Pag nakapasok yan, dinaalis yan eh. Di ba? At may sindikato yan, Bombay na yan. Hawak din ng immigration. Yung kunyari, organization sila ng Bombay. Pero yun ang sindikato. Yun ang kausap ng immigration. Mga kaibigan. May kambing. Itong mga incheck dati, tawag dyan baboy eh. Meron silang bans termino yan ng mga taga-immigration. Pag sinabing, kambing. Ibig sabihin yan, Bombay. Meron niya sa Cebu, palusutan, Cebu. Mga restricted nationality yan, kamukha ng China dati. Dito lang pinayagan yung China. Sipin mo yan. Tapos meron daw 4,000. Ito sinasabi natin Bombay, retiree lang ito. Ito lang yung nag-apply sa retirement. Pero maraming Bombay dito, sangkatutak. Sangkatutak ang kambing dito sa Pilipinas. Tawag nga sa inchik nung baboy-baboy eh. Yan, sa termino sa immigration yan eh. Alam ko yan eh. Baboy-baboy ah. Pag sinabing baboy-baboy, ayan na. Smuggling na ng inchik yan. Pag sinabi naman kambing, Bombay yun. Tapos, meron daw 4,815 na Taiwanese. May Japanese pala 4,000 lang.
Ang mga Amerikano, 3,700. Ang mga Amerikano naman, parang hapon din yan. Ang gusto lang dito nila, kasi ang value ng ano nila, ng pera nila, di ba? Yung sustento nila, yung retirement benefits nila, pag dito nila ginamit, tatagal yun. Kasi mas mura ang... Kaya yung mga Amerikano, yung mga dito na nakatira, makikita mo. Pero ito talagang matatanda. Mga kaibigan, hindi ka mukha nung sa incheck, 35 years old. Sipin mo yan. Oh. Amerikano, 3,700 lang. Ang Hong Kong Chinese, 1,870. 1,600 ang British. 800 ang German. Merong 750 na Australian. Oh. At merong 4,500 na galing sa iba't ibang nationalities. Wala na eh. Ang immigration natin talagang talamak na. Alam nyo nung araw yung mga Bombay, yung mga kambing, meron yan isang buwan, kada isang buwan. Depende sa lugar eh. Merong mumahawak na immigration dyan. Kasi nga, alam nilang pumasok yan eh. Restricted, hindi na bumalik. Di ba? So, alam nila yan. Namomonitor nila yan. So, kada isang buwan, magtatagpuan yan. No? Doon sa Tondo nga meron eh. Doon sa may baryo Magsaysay. Tatayo doon yung isang immigration. Magdadatingan ng Bombay. Doon nagbibigayan yan. Ng monthly nila. Oh, yung tara. Para hindi sila hulihin. Kilala na nila yon. Kasi mga iligal, yung mga nagpapautang na Bombay, doon nagtatagpo yan eh. Nung araw nga, nangutang ako sa Bombay eh. Kinukulit ako, wala akong pambayad eh. Sabi ko doon sa kaibigan ko sa BIR, paano ko ba mapapahuli itong tarantadong Bombay na ito? Mayabang pa kako eh. Usurero naman. Sabi niya, gusto mo talaga? Sabi nga, nakita mo ba yung listahan ng Bombay? Oh, agawin mo. Yun ang bigay mo sa BIR para mahuli siya. Mga kaibigan, hindi eh. Nabayaran din eh. Hulug-hulugan eh. Oh, eto. Pipilitin kang kumuha ng aluking ka eh. Di ba? Hindi ka pa natatapos magbayad. Pagka nakakabayad ka, aluking ka na naman ng bago. Siyempre, ikaw naman, kala mo mura. Di ba? Dahil unti-unti ang bayad, ang tagal mong binabayaran no? Mga kaibigan. Tapos nauso si Bin Laden, di ba? Nung nauso yung Bin Laden, di ba may mga turban din tong Bombay. Pagka sumilip na gano'n, sinigawan ko eh. Iskinita eh, di ba? Nandun siya sa dulo. Sabi ko, Bin Laden, tumakbo eh. Kasi nung araw, takot silang mapagkamalang Bin Laden. Baka bugbugin sila, di ba? International terrorist eh. Oh. Pinasabog yung kwan eh, yung World Trade Center eh, di ba? Sa New York. Oh. Sa airport nga, pag tinawag mong Bin Laden, no. Indian. Oh, yan. Sabi ni Gordon, itong malaking bilang ng Chinese retirees masyadong bahala sa ating pambansang seguridad. Oh. Their number is equal to 27 army regiments. That's dangerous. Why would they retire at 35? Oh.
itong pangamba nila, totoo ito. Kunyari lang yan tinatanong, di ba? Ayaw pa nilang diretso, hindi ba mga sundalo yan? Mga kaibigan. Kaya ang suggestion niya raw kay Puyat, you better look into this very rapidly and give us a formal report. Madalian. Kayo rin dapat maging madali. Di ba? No? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na